In the name, Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Father, anoint us with your Holy Spirit so that as we read your eternal word, your word may penetrate our whole being and transform us. Grant us the blessing to be faithful disciples in believing the word of God, and that we may be a light shining upon all who are in darkness. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle in us the fire of thy love. Send forth thy Spirit, and we shall be created, and thou shalt renew the You face. shall renew Let us pray. O God, who didst instruct the hearts by the light of the Holy Spirit. by the light of the Instruct Holy us in Spirit, faith. grant us in the same We are Spirit to be by the truly gifts of the wise Spirit. and May ever we to truly wise and rejoice rejoice in in His His consolation consolation. through Christ The same our Lord. Christ, our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mag-umpisa na ako. So, sino magbabasa ng gospel? Ako, di ba? First Kaya ako ako. na? Gospel ako na, di ba? Ay, second ba ako? Ano, si Brother Hector na daw. Ako na. Ako ng gospel. Okay. Kasi walang bat ako. Pag ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mabalita ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea na sakop ng Zebulun at Naphtali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, lupain ng Zebulun at lupain ng Naphtali, daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Hordan, sa Galilea ng mga Hentil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Noon di, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang mga magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagkakas sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ano ba? Magtatanong. Ano ba? Tanong na. Ay, tatlo lang naman na eh. So, unahin ko si Brother Boy, tapos, hindi, Brother A, Alex, tapos B, Brother Paul. Okay. So, there's four tribes. Yeah, Alex. So, ang ginawa ni Jesus nang mabalitaan niyang huli na si San Juan.
Nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Okay. Maikli lang pala yun, no? Oo. Isang sentence yan. Hindi, tatanungin ako ng pangatlo, 13 para sa'yo. Saan nagpunta si Jesus pagkatapos niyang iwan ang Nazaret? Okay. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea na sakop ng Zebulun at Naphtali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isias. Nasabihin ko na ba? Continue na. Tuloy mo na rin. Sige. Okay. Lupain ng Zebulun at lupain ng Naphtali. Daanang papunta sa lawa sa ibayo ng Hordan, sa Galilea ng mga hentil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Okay. Thank you. So, Thank you po. 17. May iba pa ba kayong tanong? 17 na tayo. Hindi naman tanong. So, Pero dun sa ano, sorry ha, Brother sige. Jerome. Pero dun sa ano kasi dun sa liturgical, ano, dun sa Bible study na ano natin, yung guide. Yung palang anong yan, yung sa gospel, yung interval niya between last week's reading and the one we hear this week, Jesus has spent 40 days in the desert, at the end of which he is tempted by the devil, overcoming the temptations, he begins his public ministry. Ito yung pinaka-umpisa niya talaga. After no ano. So, after nung, sa desert, dito na siya. Oo, desert, oo. Ito yung first. After niya ma-overcome. Ito pala yun. Okay. Pero nakalagay nga naman dito sa... Kasi yun na nga, nag-ano si Juan, no? Kabalitaan niya. Pero hindi pa naman patay si Juan dito, ano? Hindi pa. Nagbilanggo pa lang siya. Sabi. Ano ba yung sequence niyan? Binaptize siya, di ba? Apo. Tapos After nun- baptism, yun na yung 40 days sa desert. 40. After nun, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang. Oh, After after baptism. baptism. Opo. Okay. Parang, Nag-ayun. parang nalampasan natin yung ano, Nag-ayuno gospel. siya. Bali, Parang, sa start ng kanyang ministry, nag-ayuno muna siya. Nag-fasting muna siya ng 40 araw at 40 gabi. kasi Kaya- yung baptism, that was 2 weeks ago or last week. Last week. Kasi yung last week yung Santo Niño, di ba? Santo Niño. O nung nakaraan pa. Pero kung susundin talaga natin yung ordo, dapat yun na yung 40 days. Opo. Dapat, kaya medyo na ako eh. Kasi iba yung may special ang Pilipinas eh. Oo. Sa Santo Niño. Tama ba? Okidoki. Thank you po. Sorry to interrupt. Sorry din. Ayun yung, ano ibig sabihin nung, natupad ang sinabi ni Propeta Isaiah? Ano pa itong mga sinasabi? Anong kinalaman niya ito? Lupain ng Zebulun at Yung mga Naphtali. mensahe ni, paano natin ano ibig sabihin ng that what had been said or natupad yung mga, yun nga, lupain. Ano ba itong meron dito sa lupain ng Zebulun at Naphtali? Ano ba itong mga... Parang may war ba yan? War, stricken yata yung yan? Asa na ba? Mamaya, makikita natin yan sa di ba? Sa third reading, sa
First Second reading? reading Isaiah. First reading pala. Opo. Doon ko pala siya nabasa. The first. Oo, sa first reading. Oo. Kasi ang time na yon, ang sabi dito, hindi, meron ano to eh. Basahin ko itong kung ano gusto nyo. Sige, Commentary. sige. Sige. Land of Zebulun, etc. A citation from Isaiah 9:1-2 concerning the land allotments of two Israelite tribes, Zebulun and Naphtali. Since these Galilean regions were the first to be ravaged by Assyrian invasions from 733 to 732 BC, according to 2 Kings 15:29, Jesus targets Galilee as the place to begin reversing the tragedies of Israel's history by restoring the 12 tribes in the new covenant. Isaiah foresees a latter time in Isaiah 9:1 when God will restore hope to Galilee. Matthew links this with Jesus' residence in Capernaum, a town north of the Sea of Galilee where the tribal territories of Zebulun and Naphtali intersect. Matthew's sustained interest in the Davidic kingship of Jesus suggests that the fuller context of this oracle is also significant. Isaiah 9:1-2 prefaces an Emmanuel prophecy of the birth of a new king who will sit upon the throne of David, Isaiah 9, and restore this light of hope to Galilee. Yun ang commentary sa section na yan. So ito ay one of the 12 tribes of Israel ba to? Oo, Naphtali tsaka So anak, Zebulun. ito ba yung mga anak ni Jacob, Israel. ni Israel? Jacob na Israel na. The 12 tribes. So naging ano sila? Naging ang tawag Naghiwalay dito, yun eh, di ba? May ano na lang natira yung basta nasakop na tapos na. So that's why pero kasi nasakop sila eh. Nasakop sila kaya war stricken yung yung lugar. Kaya Syrian siguro to fulfill the prophecy. Ang sabi dito sa notes, interprets Jesus' movement as the fulfillment of Isaiah's prophecy in the first reading. Yun doon sa yung sa gospel reading ngayon. Kasi to eh. Nung they were nasa sitting in darkness. Mm. So may kasalanan ng darkness, minsan may mga kasalanan. Si Jesus siya yung ilaw. Lights. They have Actually, seen green, the yun great ang light. yun ang pinaka ngayon, light, tungkol sa light. Okay, tuloy na natin. Brother Boy. So, hanggang 17 lang po muna tayo kasi iba na po yung doon sa iba. 17, ano ang nagsimulang ipahayag ni Jesus mula noon? Ano ba yung pinahayag ni Jesus mula noon? Ako ba? 17 po, Brother Boy. Mula noon, nagsimulang mangaral si Jesus. Sinabi niya, magsisi kayo sapagkat malapit na ang pagkahari ng langit. So, yan, may ano ba yan? Ano continuation din ba yun ng Di ba ganun din naman ang repent? Di ba si John the Baptist? Pero iba kasi si repentance na. Pero ito kay Jesus, the Spirit ba yun? Ito yung third mystery of the light. Third mystery. Yung Ang sa third luminous mystery mystery. is the Proclamation of the kingdom of God. proclamation of the kingdom. Ito And ba call yun? to conversion.
Uncalled Ito to ba yun? Proclamation of the Mm. Kingdom ba ito? Eto nga, oo. Kasi ano nga eh, sabi niya ganyan, Ni malapit Pope, nang dumating Pope John Ang Paul Kingdom. II. ng Ito for the Kingdom. Ganun ba? So, nandito ba yun? which one? Kaya, itong verse na ito yung, ano? Yung Third luminous third mystery? luminous. Opo. Ha? Proclamation eh. Proclamation of the kingdom of God with this call to conversion. Kasi ang nakalagay dito, Ito yung first time niya sinabi. kasalanan this, kapag ano? magsisi sa mga talikuran, magsisi at talikuran, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So, Pero hindi naman nasabi ito ni Juan, yung for the kingdom of heaven itself. Meron ba siyang sinabing ganun din? Pareho. parang meron din ganyan si si John, di ba? Repent. For the kingdom. O pareho lang. Di pa may ganun din si John? Tama ba, Brother Hector? Mayroon din si John, mayroon din ganun. Meron din eh. Oo. For the kingdom of God is at hand. Pero ito yung first time na magsabi ni Jesus. Is Oo. this the first time? So ito yung third luminous mystery. Ganun pa yun. Okay. Tuloy na po natin. Ito na po tayo sa pagtawag sa apat na mangingisda. So, for verse Father, Ako na. Ako na ba? O si Brother Hector. Hector na po. Brother Hector. Okay. 18, malayamin sa sinabi, hanggang 20, 18 to 20. John 20. Sino nakita ni Jesus matangtang na to na nag-hukay ng isda habang lalakad siya sa tabi? Ganun ba yun? Nag-hukay. Sorry ha. Ano ang sinabi ni Jesus sa dalawang magkakapatid, no? Sa 18 at sa 20, ano ang ginawa ng dalawang magkapatid pagkatapos marinig ang pag-anyaya ni Jesus? Nag-hukay ng isda. Sorry. Minsan, basahin ko na. Sige po, 18 to Minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Yun. Ano, meron ba kayo mga footnotes kan? Ang question ko lang, paano kaya sila, kung yung time na yun nandun tayo, ano kaya yung nakaakit sa kanila na sumunod? Kasi, di ba, Sumunod agad na walang, no? kasi hindi pa naman nila nakikita yung mga miracles, di ba? Is this the first time ba nila makita si Jesus? Pinakilala na rin yata ni Juan, di ba? Sino yung pinakilala ni Juan kay Jesus? Andito ba yun? Si Andrew ba yun? Baka si Andrew, yata. Di ba? Dating niya, no? Dating ni Juan. Tapos tinuro Juan. ni John the Baptist na siya yung Lamb of God. the Lamb of God. Tama. Okay. That explains. Kasi meron na. Yun na. So, okay. Sumunod na kagad sila. Malaman na, Lamb of God. Kasi without referencing to that, parang paano kaya yung nakaakit sa kanila? Kasi ito, ang ano niya, si Pedro, na kapatid ni Andres. Di ba? Ang kausap niya, ang sinabihan niya. Siguro talagang may ang sabi nung sa theology namin, kasi ang sabi, si Christ daw, magandang stature, hindi siya pandak, katulad ko. So, talagang titignan mo siya, at saka may itsura siya, at saka may command siguro yung pananalita niya. Kaya, maano mo, Godlike. ang tawag dito, kumbaga sa karamihan, makikita mo siya agad. Parang ganon, mapapansin agad. Yun, sa tingin ko, yun yung
Gusto basahin ko ang commentary? In-endorso pa ni San Juan. Oh. Oo nga. Sige nga po, Brother Hector, ano sabi? Basa. The verses 4:18 to 22, fishermen, a common Galilean occupation. Matthew emphasizes the promptness of the disciples' response to Jesus. Immediately, 4:20 and 22. Hmm. Three of them, Peter, James, and John, enjoyed a special relationship with him. Sa 17:1 at 26:37. God's new covenant grace builds upon, perfects, and elevates our human nature. The natural skills of these fishermen are thus raised to a new and spiritual level by grace, enabling them to gather souls for the kingdom as missionaries in the church. Commentary. Yung Parang short lang ba't dito di sa akin. minention? Ba't di minention si Andrew? Bakit tatlo lang, di ba? Brother Hector. Kapatid eh. Si Andres, sino ba tong Andres? Andrew. Si Andrew. Oo. Oh, Pero three, Wow. one and ano daw, sabi niya, Peter, John, at saka James. 75. Si Peter, James. James, and John. Peter, Siya James. yung nakasama sa Transfiguration, di ba? Ang Oo. tatlong to. Oo nga. So, hindi Tapos si Andrew. siyang parang inner circle niya eh. Oo. Hmm. Okay. Kasi yata si John parang pinsan yata niya, di ba? Sino po? Ni Ni Christ. Jesus? Oo. Siya ba yung John the Beloved? Hindi. Oh, John the Beloved. St. Jude yung may Kasi anak nila ni, di ba? Tatay Saint si Jude Zebedee. pinsan niya. Pero si John the Beloved, James. parang meron din yata silang affinity, di ba? Tama ba? Kay Wala naman Zebedee kasi ito eh. James. Oh, tatay nila si Zebedee. Zebedee. Pero hindi ito yung Partnership Thunder. related. Ano ba yun? Sons of Thunder. Hindi sila yun. Zealot yun. Ano pangalan no? Zebedeo. Sila yung ata yun. James. Sila ba yun? Oo nga, meron din ano. Sons of Thunder ba yun? Ah. Iba pa ng ano. Parang may ganun din yata. Feedback. Bakit kaya yung Zebedee? Sabagay kasi yung mga pangalan dati nun may mga meaning eh. Parang sa mga di ba? Sa mga nandun sa Zebedeo. Middle East. Di ba may mga meaning yung mga pangalan nila? Tanong ko muna yun. Hindi ko pa natanong yan sila eh. 21 and verse and 21 and 22. Sige. Para sa yung brother Alex. Okay. 21. 22. Sino ang susunod na dalawang magkapatid na nakita ni Jesus pagpatuloy ng kanyang paglakad? Okay? Tapos naman, ano ang ginawa ni na Santiago at Juan nang tawagin sila ng Jesus? Yun. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan. Santiago si James, no? James. Na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Wala So silang ito ba sila ba ay part din ba ni St. John? O sino ba yung naging apostle ni Jesus na galing kay St. John? Andrew, Si Andrew lang ba yun? Yun yung kapatid ni Peter. Peter. So itong dalawang to, wala ba silang ano? Yun ang hindi ko kapisado. Kung may, Baka same trade lang sila. Fishermen. oo, So nakikikwento na nila sa isa't isa. siguro. Parang gano'n. Oo. Kasi magkabarkada ba sila ng apat? Baka sinabi na ni Andrew, siya yung bininyagan ni John. Tapos bumuka yung langit. Tapos may bumaba na parang hugis ng palapati. Tapos may nagsalita. Lamb of God. Oh. Hindi ba parang may section na si Andrew ang nag-introduce kay John
kay Peter, kay Jesus. Meron. Parang meron Ano? sa isang May gospel. section na gano'n, di ba? Dahil sa kanya na nakilala ni Ilang nga ni Peter si Jesus. Kaninong Ayaw, gospel kaya? Hindi ko maalala, baka sa John yun. Baka. Hindi ko na alam kung before this one o before siguro. Ito. Kasi pamilyar na sila eh. Baka. Mm, O, 23 na. si Brother Boy, ay hindi, si ano na, Brother Wala pa si Hector. Brother Boy. Balik tayo sa last verse. Brother Hector, ano ang ginawa ni Jesus Yeah. habang lumilibot siya sa buong Galilea? Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at pinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Thank you. So ano significance nito? Last verse. Ito na nga yung ano, Pangaral at ito na yung kanyang ano. ito yung Ministry. proclamation of the kingdom of God, di ba? Proclaiming the gospel of God. Hmm. Ito na yung start ng ministry niya talaga. Ministering to our great picture. Yung The kanyang summary of Jesus' public ministry ministry. includes the narrative part of the first book of Matthew's Gospel, Matthew 3 and 4. The activities of this ministry are teaching, proclaiming the gospel, and healing. Hmm. Ayun na yung trabaho niya. Sa synagogues, there are synagogues. Matthew usually designates the Jewish synagogues as their synagogues. In address to the Jews, your synagogues, an indication that he wrote after the break between church and synagogue. Synagogue. Nandito sa Tagalog, sa English kasi hindi lang. Sinagoga naman. Sinagoga. Okay. So ano po ang ating prayer word? Ilaw. Thanks. Jesus the light. Ilaw. Basta Ang na ba? tawag Share na. Ano yun nasa chat? chat, pinagpaalam si Brother Boy. Ah, okay. Sumunod. Sumunod sa ilaw. So, ganun din nakita niya na ano, ilaw din nakita niya na Hmm. Pedro at ano. Wala. Ano nangyari dito? Hindi ako Sa ibang gospel ba yun nagsabi yung depart from me pangalawang ano na yun, pagpapakita ni Jesus. Yung sinabi ni Simon Peter, depart from me, I am a sinful person. Parang may ginansang ano, Parang sinabi siya si worthy. Pedro. Baka kay John yun, ah. Baka. Depart from me, for I'm a sinful man, sabi niya. Pero yun ba yun yung unang nilang pagkakikita? Then, sinabi ni Pedro yun. Yata. Pero sabi niya, kasi may Parang ibang version, baka yun ang conversation version pa ni sila John. yun eh. Sabi niya Pedro, matagal na kami nadaan dito, wala kami nakita. But dahil sinabi ko, papato niya doon sa ano. Tapos nung marami silang nahatak. Ayun, nagpatuwa pa siya. Depart from me. Sa Luke daw yun. Luke chapter 5 verse 8. Pero yun yung first time din nila. Tama ba? Or yung resurrection niya na yan. Hindi na. Hindi yan resurrection. Hindi to resurrection. So yun yung first time din.
Ito kasi Ah, came up. hindi ko nabasa yung nasa unahan eh. So they signal to their partners in the other boat. Ito yung ano, yung magdamag na silang nagaano ng namamalakay Kelok yan. pero wala silang nahuli. Pero sinabi niya doon sa kanan nyo, ano yung ano nyo. 'Di ba? Tapos napuno yung kanilang ano boat. Kaya nung ano, punta siya kay ano, sabi niya depart. He saw this, he fell at Jesus' knees. Go away from me, Lord, he said, for I am a sinful man. For he and his companions were astonished at the catch of fish they had taken. Yung Look yan, look. Luke po. Lucas. Luke, Ano kayo may Luke, conversation talaga. Luke 5, verse 8 ba? Tama ba? Oo. Luke 5 verse 8. Yes. So short lang pala po yan. Mag-ano na tayo? Opo. Saan tayo lumabas? Ayun. Nakikita niyo po? Yes. Can you see it? Yes. Ano ilalagay natin? Ilaw? Light. Ay now. Ilaw. Jesus. Sumunod sa ilaw. Yun ang ginawa nila. Kasi nga, itong mga lugar ng Naphtali, Sa kadiliman sila. nasa kadiliman. Kaya, people who sit in the dark have seen the great light. Ito na yun. So, parang ito na describe na yun sa tagpo kanina ni na ano. Peter, they have seen the great light. Oo. Kaya siguro namangha din sila. Sumama agad. Nangaral na si Jesus. Ito yung pangangaral ni Jesus. Ano yan? Simula ng kanyang Simula ng pangangaral na lang siguro. Proclaiming. Saka may hearing pa kasi. Pagpapagaling. Ano pa? At pagpapagaling mo. Tama po yun. Oh, nandiyan na si Nandiyan na si Hoy! Batako. Come after me. Nandiyan na si Batako. Pero tatawagin ka ni Jesus. No? So meron din pagtawag. Pagtawag. He called them. Tinawag din sila ni Jesus. Pero andun na nga rin, sumunod sila agad. Serving. Sumunod. Oh. Sumunod sa ilaw. Paano ba sabihin yung promptly? Karakaraka. Agad. Oh. Agad-agad. 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 Karakaraka, di ba, sa linggo na Dapat pag tinawag kang mag-facilitate, dapat agad-agad. Agad-agad. Lampat. Forthwith. Joke lang. Forthwith. Immediately. Ayan na naman si Forthwith. Ano ba simbolo ng mga boat? May boat, ano ba? Yung net din, May simbolo ba yun na iniwan nila yung mga iniwan nila yung ano ba? Hindi kasi sinabi dito, magiging mangingisda sila ng mga tao, di ba? Pero yung when they leave their nets, Niwan nila yung kanilang ano ba? source of living. Di ba? Talagang sila, tawag dito. Di ba may yan sa last LBS natin?
kagaya ng mga bata, di ba? Dependent sa magulang. So talaga iniwanan nila yung ano nila. Siyempre, paano sila nagtiwala agad sa Parang in a way, parang metanoia. oo. Parang metanoia. Repentance siya. Parang nilikuran nila yung hanap buhay nila Mm. para sumama kay Lord. So yung net parang kasalanan. Ay, kasi iniwan eh. Net. Iniwan nila yung mundo. Tama ba? Yung pwede din, attachment to Yung the material, yung material world. Material good. Hmm. Although yung trabaho na catching pa rin, catching of men lang. Hindi na Oo. catching of fish. Nabago lang. Nabago lang, hindi na fish. Oo. Hindi na sila gamit ng net. So paano natin sasabihin yun dito as keyword? Detach niya. Yung ano niya. Fishers of men. Parang Fisher. fishers of men. Ano ba yun? Fishers of men. Yun na lang para Alam mo sa Tagalog, no. Meron pa po. mangingisda ng mga tao. Meron pa ba po? Kung wala na. Kung ano po. Ang ningisda na mga tao. Ano, babaguhin ko pa ba? Tatagalugin ko? Next reading. Baka tayo makorek eh. Isda ng mga tao. Mangingisda na mga tao. Hindi ba yung ginagawa ng NFC? Mangingisda ng mga tao. Mga mamalakay. Ano yan? Namamalakaya. Namamalakaya. Ano Namamalakaya. yung Namamalakaya. Nangingisda. Uys. Oh, yun din yun. Mangingisda at saka mga malakaya. Mahirap pa yan i-pronounce. Pinahirapan niyo sarili. Hirap naman. Hindi natin lagay Oo. yung importance kasi andun naman yung ilaw eh. Sumunod sa ilaw. Okay. Okay na po? Sa ila. Sana tayo sa neck reading na, neck reading. Na po, magbabasa. Sino magtatanong? Or Sige. Ano pala si Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ayas. Isaias. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Hordan, ang Galilea ng mga Hentil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupain balot ng dilim. Yung pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng masamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong balat tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapaghirap sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Sino magtatanong? Si Brother. Andyan na si Tata ko. Ba't ako? Sino na magtatanong?
ano ba yung context? Parang ito rin yung binasa nung sa Santo Niño eh. No, may similarity. May Oh, parang Tanong, parang yan yung ano, no, yung explanation do sa gospel. Yung tungkol sa ano, sa Bulon at saka sa Naphtali. Ang tanong, tanungin ko si Brother Astig na lang. Verse, ano na ngayon? 23b, 23 ano? B? 23b ba yun? Bible ko hanggang 22 lang eh. Sa akin din. Kaya nga nung binabasa niya noon, Siguro partial yung nasa 9:1 na. oo, nasa 9 na po. Chapter 9:1. Mahaba yung 9:1 eh. Opo. Bali, inilagay niya sa kahihiyan. Ando sa 9, ano na, So, 9:1. Sige, 23, ano na yun. Brother, tutulawin na Brother Tony. Ikaw magtanong. Si 23:1. Ano ang unang bahagi ng propesya tungkol sa kapalaran ng lupain ng Zabulon at Nephtali? Ano ang nangyari sa mga taong naninirahan sa Bulun ayon sa propesya? Sino, Verse, sino, ano? verse 1. Ay, dyan na rin si Kuis. Sino gusto sumagot? Brother Tony. Ako po ba, Opo. nahawi na ang dilim sa bayang malaunang namimighati. Sa mga nakaraang araw, iniligay niya sa kahihiyan ang lupain ng Sebulon at ang lupain ng Nephtali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Jordan at Galilea ng mga Hintil. Yun. Ang tanong po, bakit ba ang bayan ng Sebulun at Nephtali ay namimighati at malaunang naroon sa kadiliman? Bakit nga ba yung dalawang bayan na yan namimighati? Ano ba nangyari sa Binasa dalawang kanina na yun ni Brother Hector eh. Na ano siya, nasakop ng mga Assyrian, Brother Hector, tama ba? Because of, oo. ayun nga, nagkaroon na ng mga mix, hindi na talaga sila pure na Israel, may iba ng lahi. Oo. So, may iba ng idol na rin sila mga ginagawa. Yes. Kaya, Gusto niyo basahin ko ulit? living in, darkness. O, nabanggit nga rin sa gospel yan, di ba? Ito nga yung sagot doon sa gospel eh. Yung first part. Pagbabasa ng sila ulit. Ang pagkakaunawa Gusto niyo basahin ko? kasi, Hindi na. o sige po, Okay, yung commentary doon. Former times, sabi niya. Isaiah projects himself forward in time and writes of coming judgments as if they have already happened. This is one way the prophets express certainty about events that God had decreed for the future of Zebulun and Naphtali. For the future. Tungkol sa Zebulun and Naphtali, tribal lands west and northwest of the Sea of Galilee. From Joshua 19:10 up to 16:32. No, from Joshua 19:10 to 16 at saka 32 to 39. These and adjacent territories were conquered by King Tiglath-Pileser III during the Assyrian campaign
campaigns waged against North Israel between 734 and 732 BC. The conquered regions became three Assyrian provinces: Duro, the coastal strip south of Mount Carmel, the way of the sea; Galada, the highlands of Gilead, east of the Jordan River, the land beyond the Jordan; and Megiddo, the north central territory of Israel, Galilee. According to Assyrian records, nearly 15,000 Israelites were taken into exile at this time. The Galilee of the nations. Galilee was an ethnically diverse region in the 8th century BC. Reasons for this include the failure of Zebulun, Naphtali, and Asher to drive the Canaanites out of their tribal territories from Judges 1:32-33, as well as Solomon's act of giving 20 cities in Galilee to the king of Tyre, according to 1 Kings 9:11. Yun ang komentaryo. Solomon, doon mo ba nagkahati-hati yung tribes? Ano ba, ayun nga, may nasakop na ng ibang, Syrian, sino to? King Tiglat. Oh, Tiglath-Pileser III during the Assyrian campaign. Nagkaroon ng gera, Ephraimite War, Syro-Ephraimite War. Ayun naman, sino to? Ano rin yan? Basahin mo na lang. So yung panahon ng kadiliman ng Zebulun at yung panahon pala ng sila'y nasasakop ng Sinakop Assyrian. sila, ng Assyria. Oh, Ng Assyrian pa. Oo. Okay. Ano? Hindi yung panahon ng Babylonian. hindi, Assyria. Okay. Salamat. So, tuloy ko na. Size 2 and 3, Brother Good thoughts. So, verse 2 and 3, paano inilarawan ng Diyos ang pagpapalaki at pagpapasaya sa kanyang bayan at bakit nagkaroon ng ganitong kagalakan ang bayan ng Diyos? 2 and 3. No, bro. Brother Charles. Parang apat lang ito na verse, tama ba? Boys Charles. Sige. Okay ka na ba? Verse 2 and 3. Ulitin ko ba yung tanong? Yes po. Yung tanong, paano ninarawan ng Diyos ang pagpapalaki at pagpapasaya ng kanyang bayan at bakit nagkaroon ng ganitong kagalakan ng bayan ng Diyos? 2 and 3. Last na yan. Wait lang po. Tulad ng mga tao sa panahon ng amihan, tulad ng mga tao naghahatid ng mga kinasamsam na kayamanan, dilupin mo ang mga bansang unaalipin sa inyong bayan, tulad ng pagkatupig sa hukbo ng Madian, ginali mo ang pinagkapanagwalos ng mga tagapagpapahirap sa kanila. Okay. Tama ba? Tama ba yung na ba? Okay naman, nasundan naman. Day of Madian. May tanong ko ba? Ano ba yung Day of Madian na sinabi dito when God used the judge Gideon to deliver these northern territories from Midianite oppression from Judges 6:7. Yun yung araw ng Midian. Wait, ito na rin niya ba yung di ba? Kasulat doon sa pastor.
Ito yung darkness. Ano po? Meron pa rin pa ba? O mag-keywords na tayo. Words na. Keywords. Ilaw. Oh, ilaw. Para meron na agad ano. Meron na agad connect. Connect. Kasi pag may ilaw, may darkness. Di ba, pag automatic ba yun? Pag may light, may dilim. Dapat may dilim para may... Although sa heaven, wala namang kadiliman. Dito lang sa atin yan. Sa earth. Kaya nga, may night and day tayo. Pero kasi ibang kadiliman naman yung ibang context ng kadiliman naman yung ano, di ba? Kasi di ba parang dinidescribe na hindi sila masaya kasi ano nga sila nasasakop sila ng Assyrian. Kaya dito, sinabi dito na nasisiglahin sila sa kanilang pagdiriwang. Gagalak sila sa parang parang panahon ng anihan at parang ano, ang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan. Meron pa po. Ilaw lang ba? Liwanag. Liwanag sa dilim. Dakilang liwanag. Hindi ba yun na rin yun? Opo. Yun na rin yung ilaw. Wala namang ibang ilaw diyan kundi ang liwanag ni Jesus. Jesus is the light. Yes. Okay lang yung liwanag, pero yung ilaw kasi, yan ang nagbibigay ng liwanag. Kaya mahalaga yung banggitin mo yung salitang liwanag. Yung sponsorial natin, the Lord is my light and my salvation. Ilalagay pa yung liwanag? Di ba iisa na rin sila? Hindi, instead ng ilaw, liwanag na. Mas mahalaga yung ilaw kasi siya yung magbibigay ng liwanag. Oo, correct. Parang yung araw. Dahil may araw, nagbibigay ng liwanag yung araw. Saka ng init, may init pa yun. Tama. Ano ba sasabihin niyo? Parang, kasi Lagad. prophecy ito, di ba? Yung unang binanggit tungkol sa Nephthali. Oo, siya mo yan sa iyas. Reversal of the faith. Dapat doon sa gospel pala nilagay natin yung ano, yung fulfillment of prophecy. Tama ba? Oh, ay, ganun naman talaga no? Old Testament and New. That's the fulfillment. Kagalakan. Ayun. Kagalakan. Joy, abundant joy. 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 Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her good. Meron pa po. Nasigla ang kanilang pagturo. Joy, no? Yung tuwa. Pinasigla. Winasak ang kahirapan. Pwede. Ano, Mahaga, lalagay ko ba yung mahalag- pinasigla? Opo. At mahalaga din din yung salitang kadiliman. Ayun nga sinabi pa rin na, light here, di ba?
hindi naman pwede mag-exist yung ilaw na walang kadiliman pa dito sa Earth. O, Tama ba? lagay natin para ano, kadiliman. Kasi po, kahit na meron kang ilaw, hindi yan magbibigay ng liwanag kung walang dilim. Unless nandun ka sa langit, wala nang kadiliman. Kahit na merong ilaw at maliwanag, hindi magbibigay ng liwanag kung walang dilim. Kaya mahalaga yung salitang kadiliman. Naku. Pero yun dapat ang iiwasan. Hindi yung hindi. Pero parang ang mas maano doon, mas mainam is tukuyin talaga yung bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Amen. Meron pa po? I've seen the great light, sumikat ang liwanag. Hmm. I've seen the great light. Sino nakakita na isang Yung title niya, di ba pwede yan? Paghahari ng Prinsipe ng Kapayapaan. Yun yung title. title yun. Yung, Sino yung Pero yun ang thought niya yung pagbabasa, pagbasa. Kung ano kasi parang yun na yung pinaka-gist kasi nga 'di ba yung Naphtali at saka Zebulun, they are war-torn tribes or land. So ngayon, siya na yung kapayapaan. Kasi nga dumating na siya. Dami niyang description Ito ng patawan. ilalagay ko? Hari ng kapayapaan. Pwede naman. Kasi the last time, di ba, nandun yun? Sa binasa natin, Oo. Prince of Peace. Oh. Ito naman, hari na. Paghahari ng prinsipe ng kapayapaan. Prinsipe ng kapayapaan pala, hindi. Paghahari. Yan. Okay na po. Okay na? Okay na. Okay. Top share na. Second reading. Next na. Second reading na. Ang ikalawang pagbasa po ay hinango sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 1. Tama nga ba yun? Kabanata 1. 10 hanggang 13 at saka 17. 17. Yun. Ay pagbasa mula sa aklat. Asa na ba yun? Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isipat, layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi ko naintindihan yung huli. Pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan upang sa gayoy hindi
mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Hindi sa, not in the words of man. Parang ganon? Tama ba? Ano Siguro, yun? sino magtatanong? Parang ganon. 10. Sino ang tatanong? So, Brother Alex. Ha? Ako? Ah, O, ano ba yung pinakiusap ni ni San Pablo? ano ang panawagan ni Pablo sa mga taga-Korinto upang magkaisa sila? Tapos 11 na rin, paano nalaman ni Pablo ang mga pag-aaway sa Korinto? Okay. Ako ba? Ako, Brother Jerome? Oh, Hey, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi maging sa isipan at maging sa layunin. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. sino si Chloe? Hindi ko kilala si Chloe. Wala ako dito Siguro isa din sa mga taga-sunod. Divisions of the church, ha? Ha? Division. Division. Church. So, tuloy ko na kasi division din to 12 eh. Wow. 13 Brother Boy. Tapos discuss na natin. 12-13, ano ang pangalan na ginagamit ng mga nag-aaway sa Korinto? At 13, bakit hindi dapat maghari ang mga hati-hati sa mga Kristiyano? 12-13, Brother. 12:13. Opo. Ito ang sasabihin ko. Ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako ay kay Pablo, ako ay kay Apolos, ako ay kay Cephas, ako ay kay Kristo. Pinagbahabahagi ba si Kristo? Si Pablo ba ay pinako sa krus ng dahil sa inyo? Binastismohan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Okay. Thank you. So ito po yung mga divisions no, sa church noon. Kahit naman ngayon, meron pa rin. Kahit sa CFC, nangyari yan eh. Division. Hmm. Di ba? Sinerch ko yung kung sino si Chloe, Brother Jerome. Ano daw siya? Christian woman mentioned only in 1 Corinthians 1 verse 11. Known because members of her household reported divisions and quarrels within the Corinthian church to the Apostle Paul, indicating she was a respected head of a household in Corinth, or Ephesus, likely a patron with influence, though little else is known about her beyond this brief reference. Her name means green shoot, symbolizing vitality, and her people's support prompted Paul to address the strife in the church. Siya pala yung nagsumbong kay Pablo. Nagmarites. Marites. Marites. Uso na pala yung Marites noon. Ito. Kasi Kaya nagpatibay. nung pang unang simbahan, malapit na sila mag-apostasy agad. Oo. Ano ba yung natin? Si Martin Luther, diba? Oh. Ayun pasimuno ng mga ganun Kaya division. nagpasimulo ng division. Ano pa yung sa West and Eastern Church, diba? Orthodox. Hindi yata yung nauna. Kaya ayaw nilang magsumunod sa Pope. Ayaw nila pasakop sa Pope.
Ngayon naman, may mga ganun, yung mga ibang denomination na ano, di ba, na mga Christian. Ayaw nila talagang pasakop sa Pope. Ganun naman, mga protestante kaya. Pero gawain to ng job. Kasi Hmm. division, diabolus, di ba? To divide. Para guluhin, to confuse. Okay. May isa pa tayong verse, Brother Hector. Ano? Ang verse na? Last verse 17. Ano ang tunay na misyon ni San Pablo ayon sa kanyang sulat? Verse 7. Sapagkat isinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita, at hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtatalumpati at karunungan ng tao. Nang sa gayon ay hindi mawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. So, walang role. Hindi pwede mag-baptize si Sir Paul. Tama ba? Mag-preach lang siya. Tama ba? Christ did not send me to baptize. So, wala siyang karapatan mag-baptize. May binaptize din siya si si Crispo at si Gaius. Kaya walang pwedeng magsabi na kay Pablo sila. Kasi parang ayaw niyang Kasi in the name of Christ naman, pag Oo. mag-baptize. Oo. Hindi naman in the name of Paul. Pero kasi siguro ang inano niya talaga, ang in-stress niya talaga dito, sinugo siya to bring the good news or to preach the good news. Hindi para mag-baptize. Although yun naman ang di ba? Yung ni Christ, yung kanyang Mission mo, tawag hindi dito, ko sunod. yung great, Mission, tawag doon? Na baptizing all nations. baptize, sinubo, mission. Mission. Great Commission? The Great Commission is to spread or bring the good news and baptize all men. Okay. May katanungan pa ba, Brother Tony? Wala po. So, pag-ano mo Tayo. ba tayo? May light din ba to o Light. unity? Ang unity ang ano namin, wag yung division, unity, di ba? Oo. Pero sabi dito sa ni Father Almasan, ang sabi, yung second reading daw talks about Christian unity in Corinth, where there was rivalry and division. They should live in light. Hindi ganun na dapat nila isabog sa ilaw kasi Yung nanggugulo. nangyayaring rivalry between do sa personalities, yun ang kadiliman. Yes. Kung i-relate natin do sa Oo. Kasi sa gospel tsaka doon sa first reading. So may relate pa rin. Kasi meron darkness. Sabi nga ni Brother Tunying, kailangan yung kadiliman kasi to know the difference. Kasi ito na nga yung sinabi ni Paul, di ba, dun sa 17, kaya nagkaroon ng mga Paul and mga Apollos. Sinasabi niya dito na not with the wisdom of human eloquence o yung tinagalog mo kanina. Yun. Ano ba yun? Yung tinatanong mo na hindi mo maintindihan. Oo, yun. Oo. Yun yung mahusay na pagkatalumpati at karunungan ng tao. Eloquence yun Eloquent. Magaling ka magsalita. Karamihan ganyan yung mga, galing mag-misa ni Father dito ako magsisimba. Ganun lang di ba? Hindi yung message, kundi ang natuon tuloy yung kagalingan ng personality. Yung tao na, di ba? Oo. Ganyan. Kay Father, nagiging
ano ka na, follower ka na ng pare, hindi na si Kristo na yung dahil lang Tama. sa wisdom Eh, niya. Yes. Tanong ko lang po, sino po ba si Apollos? Isa siya sa ano ni ano. Kepas. mga Roman ano to, di ba? Hindi, isa siya sa ano ni ano, Roman, katulong ni Paul at saka Pablo. di ba Silas, si Apollos at saka si Silas ang katulong ni San Pablo. Okay, okay. Ngayon ang tanong dito, meron pa kasi sila sa kay Pedro. Pero wala akong nalalaman na si Pedro ay nangaral sa Corinto. Ibang Kepas yata. Si Pedro ba tong Kepas? Pedro na nakalagay dito Pedro. Peter, Cephas. Kepas? Baka naman Naka- kasi ano, yung mga taga Corinth, kilala rin nila si Peter. Baka syempre nagta-travel din sila papunta sa sa kung saan. Baka nakita rin nila si Pedro. Hindi, kasi si Pedro talaga hindi yan umalis sa Israel. Diyan lang siya nangaral. Pero ang Corinto, alam naman natin, ang Corinto ay napakalaking bayan niyan. Talagang ang nagtayo lang ng iglesia diyan, si Pablo, sila Sila, sila Apollo. Pero bakit dito nababanggit si Pedro? Meron bang ginawang pangangaral si Pedro sa Corinto? Parang wala akong nalalaman ganoon. Pero bakit nagkakabahabahagi at yung ibang mga taga-Corinto, si Pedro ang kanilang tinatawag na maestro o kanilang mentor. Yun ang pinag-isipan ko lang. Alam ko si Pedro hindi nakarating ng Corinto yan. Close kayo Kasi di ba alam naman natin, sino ba binigyan ng susi? Di ba si Pedro? Oo nga, pero dito lang siya nagpahayag. Dito lang siya sa Kaya sa Israel. parang ang ano po nito, sa tingin ko lang yung essence nito na binanggit lang siya is para idiin lang yung pagkakabahabahagi nila. Kasi nag-mention ng mga Pwede. nag-mention ng mga personalities di ba? Yun Mga lang leader yun, to. Mga diniin leader. yun. Oo, yung disunity nila. Pero ang ano nga dito is they should live in the light. Christ dapat. Kagaya nung doon sa sinabi sa gospel at saka sa unang pagbasa. Yun nga sinasabi ni Pablo. Kung sino man yan, basta isa lang naman ang pinapangaral namin, si Kristo lang. Yung, yung Yun ang yun ang keyword. keyword. Okay. So, keyword na tayo. Yung nag-divide ng CFC, doon ako kay, Padilla, doon naman ako kay, yung mga ganun ba yun nangyari? Ako doon, hindi pa ako member doon. Nung pag-divide ang, CFC. Kristo. Ano ilalagay natin? Unity, yung, ba? Sa, Tagalog yung unity. Pagkababahagi. Pagkakaisa. Pagkakaisa. Hindi pagkakaisa. Wala nga silang pagkakaisa Di ba? Nagkakabahabahagi nga sila. Hindi, yun yung mensahe niya, na wag kayo Magkaisa. magbahagi dahil kayo ay magkampi-kampi. Okay. O dapat lagay na lang din natin si Jesus di ba kay Kristo. Oo, siya yung dapat one. Siya yun dapat na titingnan. Kumbaga, hindi Yun naman ang natin, creed, I believe in one holy Catholic Church. One. Unity. Oh, Holy Catholic. ano pa po?
Pero at least in-address ni ano, no? In-address ni San Pablo yung kanilang pagkakabaha-bahagi. Kasi kung hindi, magiging ano eh. Pablo. Oo. Magkakawatak-watak yung ano, yung church dun sa Corinth. Yun, huwag Tama. magkabaha-bahagi. Pagkaisa kayo. Huwag magkabahagi. Bahagi. Ano pa? Naka-root in Christ ka. Hindi ka nga Rooted babahan. in Christ. Yun naman. Tama, rooted in Christ. Naisingit talaga. Wala naman Very ako good. dun sa ano. Oo. Very good. Isa lang root mo eh, di Christ lang. Ito dito mapapansin mo, hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita. Di ba inano rin yun sa ano? Oo, sa Pag-asa. gospel din, yung ministry niya. Oo, di ba? So lagay ko rin dito Oo, magandang balita. mga magturo. Ito ang ginagawa natin. Yan. So, ito na lang yung ano din natin dito. Si Jesus. Tapos, meron pa po. Paano ko na to ha? Copy. Lagay ko na dito. Ang ating pong salmong tugunan, Panginooy aking tanglaw. Siya'y aking kaligtasan. At ang gospel acclamation, ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. The purpose, kung ano. Ano yun, Sabado pa to? Marriage of Saint Joseph and Mary. Okay. Ano pa po? Ano pang pwede nating ilagay doon sa keywords or key phrase? Pagpapagaling, pangangaral. May pangangaral din yan. Wala sa first reading. Second reading. Meron ba pangangaral dito sa first reading? Light lang ito. Light talaga, no? O yun lang, ang lalagay natin. O baka may hibla na kayo. Hibla na. Pero itong ginagawa natin, this is pangangaral. This is the light. The light. Ang aking gusto, hindi ako magkukulang. Sobrang lamig, kaya nagkapatina. Okay. Oo nga, no. Sobrang lamig. Buti pa dyan, malamig. Ako, naka-electric fan pa. Hangin sa labas. Sa labas, malamig, ano? Sarap sa labas. Ang dami lang. Hangin. Yan, meron na yata. Chat. Opo, ang lamig ng hangin. Tama, quiz. Malamig nga. Pahingi naman ako dyan ng ano, ng hibla. Si Jesus ang ilaw na nagbigay ng liwanag sa kadiliman ng Israel. Ngayon na yung kay ano, Bataku. Christ calling is
to live in His light. Si Jesus ang ilaw na nagbubuklod sa mga mananampalataya. Tama. Meron pa po. Baka meron po kayo dyan. Brother Boy, baka meron ka, Brother Boy. Alam po ninyo, okay yung si Jesus ang ilaw na nagbubuklod sa mga mananampalataya. Hindi mo na kailangan buklurin ang mga taong nananampalataya. Ang binubuklod mo ay yung mga nagkakakanya-kanya at nagkakabahabahagi. Kaya siguro maganda riyan yung Jesus ang ilaw na nagbubuklod sa mga nagkakabahabahagi, sa mga hintil na nagkakabahabahagi. Okay sa inyo po yun? Kasi puro mananampalatayan eh. Kaya lang, dahil kay Jesus ay mayroon silang direksyon. Being faithful, pag sinusunod nila si Jesus, sila ay Tama po nagkakaisa. yun. Pero pag nananampalataya ka na dahil kay Jesus, hindi mo na kailangan silang buklurin. Kaya Ang nga, binub para alam nila kung anong pananampalataya. Di ba? May cause yung pananampalataya. Si Jesus yun eh. Hindi naman porque faith ka na eh, wala nang nagbubuklod sa iyo. Dahil kay Jesus kaya nagkakaisa yung mga mananampalataya. Ano yung kanta? Di ba? Ewan ko lang. Yung opinion ko lang. Para sa pagkakaisa, purihin siyang, purihin, purihin. Buklod ng pag-ibig tayo ay mag... Tama ba yun? Kalimutan ko na yung lyrics. Sa pagkakaisa, purihin siyang... Forgot the lyrics. Anyways. Baka meron pa po. Brother Jerome, meron ka Brother Jerome? O pipili na tayo? We know you love. Question lang, question. Yes. Medyo na ano. Yung sa gospel, Mm. anong highlight doon? Yung light Light. Ilaw. o yung be fisherman? Mangingisda din tayo ng tao. Oo. Magkaiba ba yun? Ito yung sabi dito, tingnan mo. Second reading, yung first reading,
talks about the light in the land of Zebulun and Naphtali, Yes. where there was gloom. Yung Psalm Light na naman yun. acknowledges that God is light. Second Mm. reading talks about Christian unity in Corinth, where there was rivalry and division. They should live in light. Yung Gospel naman talks again about the land of Zebulun and Naphtali, where now there is light. There's light. Fulfillment. Yan yung first part, pero meron ding second part pa na teacher Correct. Oh. Kasi may doon sa mga may nabasa akong gospel ng sinesentro doon sa being a Fisherman. fishers of man. Mhm. Yung light hiwalay. Hamon, pwede maging hamon yun. Maging isda ng tao sa karya. Ayun naman talaga parating ng LCS ba? Or bilang Katoliko. Na-curious lang ako. Opo. Hindi pwede nga talagang kasi kaya lang kung ang i-highlight nga yung pagtawag dun sa mga apostoles na mangingisda. Kasama siya, hindi lang iisa. Part siya ng light yung pag-aano mo. Lagi siya magkasama. Kahit yung ibang author ng gospel. Mm. Kasi parang you have to share that light to other people. Hmm. So that's how you become teachers of tongues. Mm. You pass that light to other people so that na tayo maging ilaw. I-mirror mo nga daw yung light ni Christ. You become the light. Oh, Mm. to others. So that others they become the light. Baka may pa po kayong hibla, habol pa. Meron pa po o wala? Meron pa po? Wala na. Medyo lumalao na po gabi. Meron pa tayong meeting bukas sa Mega Mall. Pili na kayo. Pili na kayo, pwede rin modify, dagdag. Hindi naman kwan yan complete. Mali pala ito. Tayo ay sumunod. Ay. Tanggalin mo yun tayo. No? Sumunod tayo. Sumunod tayo kay tanggalin mo na yung tayo ay sumunod tayo kay Kristo. Kay Jesus. Tama, may pagsunod kasi nung tinawag niya sumunod yung mga Anong ibig sabihin ng sumilang sa dilim? Sumilang. Kasi have seen a great light Parang isinilang, di ba? Isinilang, birth. Yun na nga na. Sumilang sa Ginagamit din po yan, Brother Hector, na ganyan.
na expression, pwede pong gamitin na ganyan. Ang ilaw na sumilang sa dilim. Yung pag-unite ng sperm and di ba? Egg, pag ano pala no, may light na nag-degenerate yun eh. Pag Sana ba, nakita ko lang yun sa Alin, yung sa video fertilization, yun eh. Oo. meron light. Anong tawag doon? May tawag sila doon eh. May chemical reaction na nagpo-produce ng light. Pero ang sabi nga, yun yung time na yung soul ay pumapasok dun sa ano. Parang phoresis, parang something like that. Oo. Next turn. Let's Hector. Excuse muna po ako next Thursday for upcoming solo dedication orientation sa diocesan portion of liturgy at 6 p.m. sa Barlac. Enjoy. Ano na po? Coming sole. Pili na. Hindi, kayo na Oh. pumili. Okay na. Choose what you want. Yung hindi gumawa, siyang Other boy. Hindi, Alin na. yung aking yung hibla ko, palitan mo na lang yung Israel. Sa hindi lang naman sa Israel tayo binigyan ng liwanag, pati tayo na. Kaya sabihin mo na lang dyan, kadiliman ng sanglibutan. Para kasama na tayo. Ay, malaglag. Number 4. Si daw number 4? Ikaw, brother boy. religions. Number 4 din. Oo, ang nagwagi ay number 4. Nilagay ko yung suggestion ni Brother Boy eh. Mangis daw. Ano daw? Mangis yung tao. Face. Ay. What happened here? Hugot na. May sinulat yata kaninang hugot dito eh. A challenge. Can I remember a strong moment in which I have already encountered Jesus? Ano po? English. What is English? your Jesus encounter? Yun, tatawag ka na ba, Jesus? Come follow me. Sinabihan ka na ba ni Jesus na come and follow me? Am I in need of repentance? Lahat tayo. Walang exemption. Lahat naman makasalanan. Of From what course, sin might I have a particular need to turn away? yung hindi That's lang na kailangan ng repentance, alam mo kung sino? Ay yung pride. Hindi ko na kailangan mo. Wala kang kasalanan. Ano na nga yan sabi niyo, Brother Hector? From what sin? Might I have a particular need to turn away? A particular. What material things, ways of thinking, attitudes I From what need to sin I leave have behind. From what sin might I have a particular need to turn away from? After sin, my might. Lahat. There's something. Lahat ng kasalanan. Parang isa na yung kasalanan mo dyan. From Di- what sins? Diba? Lahat naman. Kay binyal siya, kay
mortal siya, we really have to turn away kasi yun ang ayaw niya talaga eh, yung kasalanan. Oo nga, parang pinatatamaan niyo ako dyan eh. Bakit? Hindi Yun na lang, naman, lahat tayo may kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Oo nga, lahat naman tayo. Bakit tinatamaan Wala ka? akong exempted eh. Ba't ako? Lahat naman tayo. Kasi meron dyan nakalagay na particular eh. Bakit ikaw lang bang may ganun? So much sin Alisin I mo have. yung particular para lahatan. Alisin natin. Hindi pa. Iyan. Yung particular eh, ako tinutumbok niyo yan eh. Wala naman Of course not. tinutukoy Lahat tayo makasalanan. Walang kwan sa atin. from Di all pa ako nagsasalita niyan. Oh. Sige, brother boy. Palalo kang masaktan. You have the ano na, you have the stage. Pwede ka na magsalita. Hamon. And ito pa, what are the material things, ways of thinking, attitudes I need to leave behind so as to truly say yes? Mahaba ito. Way of thinking and attitudes Ito na yan. I need to leave behind so as to truly say yes. Yes, yes, Lord. Tiyak. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yung atin bukas ha, baka mamaya hindi umattend. Dapat daw umattend. Yeah, kasunod siya. Nagpaalam na ako ah. Biglang may sumagot. Bigay mo lang yung yes, Lord. Di ba? Yes, Lord. Yan. Okay na yung yes na ganyan? O yes, Lord. Bagay, understood na rin, no? What time po bukas si Quizo? Bukas. Ano? Lagyan ko pa na ano, Lord? Lalagyan ko pa? Yes to God. Yan, okay yan. Yes, Lord. Sorry po. Medyo nalalaglag na yung mata ko. Challenge na lang po. Ang hamon. Alas 10 na ba lang? Opo. Amon. Parang kanina mayroon ako nabasa dun sa... Paano yung hapon mo na maging ilaw ka? Hmm? Paano Paano? mo? Yun nga, yung maging ilaw ka na. Hindi English, hindi, ano yun eh, pang pugot yan eh. Dapat yung hapon na, hindi question. Magmahal ka kapwa, yan, you are, paano parang. How do you fulfill the holy will of God? Ay, ano nangyari? Repent and believe in the gospel. Oh, sabi, repent. Hindi confess. Oo nga. Confession. And believe the gospel. Parang ano na, parang Ash Wednesday na. Ash Wednesday. Pang Ash Wednesday yan eh. Ash Wednesday to eh. Parang na ako nilagyan ng... Oh.
Ah. Nakapagsimba ako ng baklaran kami kahapon. Take advantage of ano ba? Yung kay St. Francis na church. Plenary indulgence na visit the church. Which one? Yung sa St. Francis. Frequent, Jubilee? frequent reception of the sacraments. Ba? Pwede yun. Hindi po, kasi yung ating hibla dyan, may binabanggit kayo sa hibla na maging mga mangingisda tayo. So ano yung paano tayo magiging mangingisda? Yan ang hamon. Eh di mag-invite ka ng isa pa sa Yung LDS. LCSC, evangelization. Saka sa LDS, Live the Word din. Mag-invite pa tayo ng tao. Hindi, yung LBS para matutuhan natin ang gospel. Pero yung LCSC ang pinakamabigat dyan na dapat natin isabuhay, isagawa. Oh, okay na po yan. Ginagawa ni Father Tom. Yes. Okay na yan. Siguro. Okay na ba yan, Brother Tony? Okay na kayo lahat? Okay na ba sa inyo? Talaga Okay na yan. Yeah. Ay, nakasulat na yung LCS. Ayan na po. Pati LDS. Everything is there. Sige na. Yo. Moment of truth. Invite yan, invite. Okay naman. Hindi na ako magano ha. Mali na. Ayun. Kuys, talaga na kuys. Picture na. Moment of truth. Hindi na. Kuys, para ka pa kuys. Asa ka na kuys? Ang iyong Bible. Who is appear? Yan na siya. Ayun, oh. Okay? Uy, One. Guadalupe. Oo nga. 1, 2, and 3. Dali lang po. Nalagay ko lang sa Wala, nasa na Nasa na LBS na wala bigla. Control V. Oh, one more time, this time with feelings, ha? Okay. Feelings na? Oh, with feelings na, ha? 1, 2, and 3. Biglang ganun, no? Lang tumas yung kilay. Tumas ba kilay? Pasino na papasilitate. Yan, maraming salamat. Oh, Brother Quiz, closing prayer. Kuis, Ay, mag-close sinong kwan? ka na daw. Facilitator next week. Ako. Ayun. Dapat. Ngayon si Brother Jerome, no? Ba't ako? Oo nga, kasi Ako. dapat ako Wala nga ako. Di ako na nga. So next week, si Okay. Brother Big. Kuis, mag-closing prayer ka daw. Is it okay? Yes po, you're the closing prayer. Ang dapat ay solid yellow line. Ayun. You're the part of the sun. Ang dapat ay solid yellow line. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are all of women, and blessed is the Lord Jesus. Holy Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. 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 Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. Amen. San Sebastian, Pray for pray us. for Pray Saint for Agnes, Pray for pray us. for Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. Have mercy. Pray for us. Saint Joseph, Pray for Pray us. for Pray for us. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Happy po. Have a good night, everyone.